Isa to sa hindi nila naiintindihan sa mga OFW pagdating sa expenses. Isipin nyo yon, isang beses lang sumahod ang OFW, fix pa yun, walang extra, walang bawas. Kung magkano ang sahod mo, yun na yun. Pagkadating ng sahod, ibabawas mo pa yung personal expenses mo. Personal na gamit, internet, pambili ng pagkain, at syempre hindi naman pwede na hindi natin bilhan ang ating sarili na kung ano yung gusto natin. Kaya kapag may uutang sa atin, hindi natin napapautang, sasama pa ang loob nila. Kasi akala nila nagbago ka na, akala nila mayabang ka lang dahil nakapag-abroad ka na. Pero sa totoo lang, hindi nila naiintindihan na wala naman talagang natitira sa sahod mo kasi isang beses ka lang nagsahod sa isang buwan. Tapos pag nagpadala ka sa pamilya, sasabihin sa'yo kulang yung pinadala. Sasabihin sa'yo bakit mo sila tinitipid. Nagtatampo pa sila kasi hindi mo pa pinautang, hindi mo nasusuportahan, hindi mo na ibibigay yung gusto nila. Pero sa totoo lang, ang hirap mag-budget ng isang beses magsahod sa isang buwan. Hello mga sisi, for today's vlog, ayan, starting natin ngayon si Imale. Siyempre, medyo magandang pakiramdam niya, kaya pinili ko talaga siyang tumayo, minikapang ko siya para maliwalas naman ang mukha. At saka talaga medyo magandang pakiramdam niya ngayon dahil kumain siya ng solid food. Sabi ko, labas tayo para mas ma-relax yung isip mo, yung katawan mo, di ba? Kinakailangan kasi niya talaga yun dahil talagang kung lagi na lang siyang nakahiga, manghihina siya. Iyon, hinahanap niya si David at magpapahatid kami. Pero sad to say, hindi naman kami inatid ni David. Nolek. Epo anak no olek. At yun dati epo anak no oleket. Epo. No, epo anak no oleket. Olo. Ah. لا أني لا ما speak. Ke. Akar ka? سالي خيلي فات. Likilibad lo. Akar ka? At you shevet beagala. هذا أني باباي. Hello. Gamat. Yala, anak no syebe agala. Ayun, eto na nga. Nakabili kami ng blouse sa medyo mamahaling branded na mga damit. Pero hindi ko na lang sabihin. Nag-sale ito kasi paborito to ni Imal yung mga damit na ganyan. So, nag-sale siya, walang rechecker na lang. Actually, may dala kaming perang 200. Kumuha kami ng 200. Yung 50, minirienda namin syempre. At yung 50, yun yung natira. Ipinapakita ko yan sa anak kasi mas maganda ng ganon. Alam niya kung magkano kinukuha kong pera sa lalagyan. Ganun talaga kami mga caregiver. Ba't ako umuubo? Ay, Diyos ko po, Lord. Mahirap talaga mag-voice over. So, eto, hindi na ito voice over. Hello, ayan. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Good morning mga sisi loves! Eto to, nakikita niyo to, para ako naglalaro lang. Ay, hindi yan. Ay. Good morning mga sisi loves. Ayan, kumukuha ako ng mga tira-tira naming ulam. Ito shawarma. Ayan. Tapos kumuha ako ng chitsot. Actually hindi ito tira ha, itong chitsot. Kakainin namin ito mamaya. Pero kumuha na ako. Alam niyo kung bakit? Dahil may isa akong kaibigan nagsabi na yung mga, kasi maraming pusa dito sa amin pumupunta. Alam niyo bang tinataboy ko? Sabi ng kaibigan ko, wag daw itaboy. Dahil ano daw yun, swerte ang pusa, pakainin ko daw para ano daw yun, para yung parang tulong din yan sa ating mga alaga, mga inaalaga ang mga matatanda. Walang pusa kasi nga tinataboy ko sila noon, kasi dati kami may alagang pusa, ngayon ayaw na namin mag-alaga ng pusa. Pero ngayon magsisimula ulit ako mag-alaga ng pusa. Wala. Meow! Sana no, parang Pilipinas lang. Meow! Dalhin ko to dito. Lagay ko to dito sa harapan ng gate namin para kumain siya. Ayan. Anong pupunta ditong pusa, ayan, maswerte. Ayan, dyan lang yan sa harapan ng gate natin. Tapos unti-unti papasok na sila sa bahay natin. Tara ko muna. Kasi di kami pwede kasi dito mag ng bukas ang gate guys kasi nasa highway kami. Oh. Hello everyone! May ayuda tayong ibinigay dito sa kapitbahay natin. Kumakatok siya. Tapos nagulat ako bakit siya kumakatok. Sabi niya, gusto mo ba to? Ibibigay ko to sa'yo. Kanina pa ako nagkakatok. Tingnan nga natin, i-unboxing natin tong ibinigay. Mga bago pa siya guys. Oh.
So, tingnan natin. Kababait naman ang aking mga kapitbahay. Nako. Ayan. Lumabas akong walang tsinelas kasi kumakatok siya. Hindi siya gumamit ng doorbell. Ayan. So, tuloy nakapagpaa ako. Tingnan nga natin. Yung kanyang unboxing natin. Tos. Ito, bago pa siya, guys. Ano kayo nakain ng kapitbahay ko? Ayan. Sos, mukhang, hindi ko to alam kung anong klase to, guys. Oh. 16 point half 42. Sa Pilipinas ko to. Ano ba to? Hindi ko alam kung polo shirt to o ano, guys. Buksan natin later. Ayan. Sus, ang dami ba ang binigay? Ano ba to? Polo shirt yata to. Naku, mukhang pang matanda naman to. XL. Long sleeve. Guys, long sleeve pala ito. Yung mga nangangailangan ng long sleeve sa atin. Long sleeve pala to eh. Long sleeve pala to, guys. Long sleeve. So, 4, 1, 2, 3, 4 na long sleeve. Meron pa. Ito, bago pa rin ata. Hindi pa rin nagamit. Bago pa din. Hindi rin siya nagamit, guys. Binuksan lang. Wala lang yung karton. Puting, polo shirt naman to. Na puti. XL. Ito, long sleeve, guys. Na puti. Kung gusto nyo ng mga long sleeve. So, dito. So, ayan, mga bigay ito, guys, yan sa kapitbahay natin, guys. Kapitbahay ang nagbibigay, guys. Ito, ano ba to? Pantalon, guys. Pantalon. Zara! Ang ganda naman, ganda ng tela, guys. Ano to, guys? Ano tawag nun? Pag magninginong ka, pwede na to. Ang size nito ay kaganda naman ng nito. Ano ba ang size nito? 34. Naku, Noy, bagay ito sa iyo, Noy. Ayan, maayos pa siya, guys. Pag magninong. Ito naman mukhang pang matanda. Ang kulay. Mga pang matanda na ang kulay, guys. Pero ano siya, yung mga uso ba ngayon na slacks. Yung petit, usong slacks ngayon. Hindi naman yung straight cut na slacks. Yung uso. Pero ito, bago pa ito, guys. Pero yung makalumang slacks na. Yung iba dito, hindi ko dadalhin. Yung dalawa, dalhin ko yun. Dalawa. Ito mga straight, itim na slack. Mga steam. Hindi ito uso ngayon. Hindi na ito masusot ng mga kabataan. Ito, tapon na natin to kasi mga straight cut na slacks. So, sabi niya naman, pag hindi ko daw gusto, itapon ko. Kasi kaysa daw itapon nila, sa akin muna nila binibigay. Yung ganda ng tela nito, slacks din. No view. Pero yung dalawa, okay. So, ito, tapon na natin to. Ito itapon, ito hindi. Yan, mga bago pa sila. So, yun, guys.